Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Makinig kang mabuti. God's plan for you is a prosperous life and to give you a good future. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Yan ang gusto niyang mangyari sa iyo. Sumagana at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Sasabihin naman ng iba, brother, kung plano po ng Diyos na sumagana ang buhay ko, bakit po naghihirap kami? Bakit po kinakapos ako? Hindi na problema ng Diyos yun. Kayo na ang may problema. Malinaw ang gusto ng Diyos, sumagana kayo at magkaroon ng magandang kinabukasan. Pero, hindi naman ibig sabihin noon ay ibubuhos ng Diyos mula sa langit ang kanyang biyaya at wala na tayong gagawin. Meron tayong papel na dapat gampanan. Tandaan mo, hindi pinupulot ang pera. At kung isang araw namumulot ka ng pera, abay gumising ka, tiyak, nananaginip ka. So ang tanong na lang siguro natin ngayon, paano ba ako magiging prosperous? Paano ba ako magkakaroon ng magandang kinabukasan para makamtan ko ang plano ng Diyos sa aking buhay? Gusto mong magkaroon ng good future? Gusto mong magkaroon ng prosperous life? Magtrabaho ka. Mag-work ka. Lalo na kung able ka to work. Huwag mong sayangin ang buhay at lakas mo, kakahiga at kakagawa ng mga bagay na hindi naman produktibo. Dahil mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang patakaran ng mundo. Hindi nagbabago ang prinsipyo ng Diyos na makikita natin sa banal na kasulatan. Kung gusto mong magkapera, magtrabaho ka. Dahil hindi nahihingi ang pera at lalong hindi ang pinupulot. Dialogue yan ng ating mga magulang pag humihingi tayo sa kanila ng pera. Ang lagi nilang sasabihin, hindi pinupulot ang pera. Minsan kasi, maraming member of the family na akala yata pinupulot lang natin ang pera. Kaya kung gumastos, walang kontrol. Lalo na yung mga may mahal sa buhay sa ibang bansa. Hindi namumulot ng pera ang mga mahal nyo sa buhay na nasa abroad. Hindi madali ang pinagdadaanan nila doon para lang makapagpadala ng pera sa atin. Kaya pahalagahan natin bawat sentimong pinapadala nila. Genesis 2:15. When God put Adam and Eve into the Garden of Eden, He gave them work to do. Yan ang isa sa mga inuutos ng Diyos sa taong kanyang nilikha. To work. Siyempre, non-cash work yon kasi hindi naman uso ang pera noon. Pero yung gagawin nilang work, may bunga. At ang bunga nito, yung pagkain kakainin nila sa araw-araw. Genesis 3:11, sa pawis ng iyong mukha, kakain ka ng tinapay. So gusto mong kumain, sabi ng Diyos, magbungkal ka ng lupa, magpawis ka, magbanat ka ng buto, magtrabaho ka. Dadaloy ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Dahil kung hindi ka magbubungkal ng lupa, hindi ka gagawa, hindi ka kakain, hindi ka aasenso sa buhay. Ganun ang prinsipyo ng Biblia. Ang gustong magkapera, dapat magtrabaho. Ang gustong kumain, dapat marunong magpagal. Nakakalungkot mang sabihin, maraming tao ngayon kalalakas kumain, kalalakas gumasta, pero katatamad. Lalo ng mga kabataan ngayon, maghapong nakahilata, ni hindi marunong magligpit ng hinigaan, hindi marunong maglaba, hindi marunong magwalis. Kahit yung pinagkainan nila, iniiwan pa sa mesa. Pero kain ng kain at higit sa lahat, mapili pa sa ulam. Sabi ng Panginoon, pagpawisan ng kinakain. Kung ayaw mong gumawa, you don't have the right to eat. Sabi ni Paul sa 2 Thessalonians 3:10-11, if a man will not work, he shall not eat.
We hear that some among you are idle. They are not busy, they are busy bodies. Naabuso kasi sa Christianity noon yung pagiging magkakapatiran. Kasi yung mga tamad, wala nang ginawa at inatupag, kundi manghingi na lang sa mga mayayaman nilang kapatiran. Kasi noon yan ay usong-uso, yung pagbibigay. Kaya di ba sa Book of Acts, ibinebenta pa ang bahay, ibinebenta ang lupa, para lang makapag-share sa mga kapatirang nangangailangan. Sabi ni Apostol Pablo, itigil ang ganyang gawain, ang pamimigay sa mga taong tamad. Huwag niyong bigyan. Yung able kumita, yung able magtrabaho, huwag niyong tulungan dahil walang karapatang kumain ang tamad. Genesis 2:1. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa 7 araw. Ang Diyos nga gumawa din. 6 na araw pa nga siyang gumawa. Tapos tayo puro pahinga? Mahiya naman tayo sa Diyos. Galatians 6:7. You will always harvest what you plant. Kung anong itinatanim mo, yun daw ang aanihin mo. Nagtrabaho ka, edi babayaran ka. Tumunganga ka, magugutom ka. Kaya kung wala kang trabaho, maghanap ka na ngayon. At sa lahat naman na nagtatrabaho, pahalagahan at mahalin nyo ang trabaho nyo. Dahil yung magkaroon ka lang ng trabaho, blessing na ni Lord yun. At dahil may trabaho ka, dadaluyan ka pa ng mas maraming biyaya mula sa langit. Kaya, huwag kayong umasta na parang ang trabaho ay isang sumpa at isang parusa na lagi na lamang ninyong dialogue, Lunes na naman, pagod mats na naman, makikita ko na naman ang boss kong masungit, makikita ko na naman ang ka-office mate kong si Marites. Huwag ganun. Pahalagahan nyo ang trabaho dahil yan ang gagamitin ng Diyos para umasenso kayo sa buhay. Kaya ang sabi sa Kawikaan 22:29, ang mahusay magtrabaho, higit kanino man, hindi alangang isama sa hari. Ang point dito ni Haring Solomon, kung mahusay kang magtrabaho, tiyak kukunin ka ng hari para doon ka na magtrabaho sa kanya. Mas madaling kumita ng pera at maraming pera kung ginagalingan natin. Pinaguhusayan natin ang ginagawa natin dahil darami ang mga taong hahanap sa iyo. Nakakalungkot yung may trabaho ka na, natanggal ka pa kasi hindi mo pinagbutihan. May trabaho ka na pero hindi ka na umangat. May business ka pero nagsara pa kasi hindi mo sinarapan ng luto. So anong ibig sabihin? Magtrabaho ng mahusay, pagbutihan ng pagtatrabaho. Pero higit sa lahat, be an honest worker. Hindi lang basta trabaho ng trabaho. Dapat yung tapat na pagtatrabaho. Tapat kayo sa oras. Hindi kayo laging late. Hindi kayo laging papauwi ng papauwi. Yung ang late ka nang pumasok, maagap ka pang umaalis. Tapat kayo sa boss nyo. Hindi kayo masipag kapag nakatingin siya at tamad na tamad kayo kapag walang nakabantay. Tapat kayo sa opisina nyo dahil hindi kayo nag-uuwi ng kung ano-anong galing sa opisina ninyo. Tapat ka sa kinikita mo. Yung bang karapat, dapat ka sa sweldong ibinibigay sa'yo. Hindi kayo nang loloko o nang dadaya o nang aapi ng iba para lang kumita ng pera. Kawikaan 11:1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Pumarehas kayo. Huwag man lamang, huwag man loko ng kapwa para lang kumita dahil yung mga honest, yan ang pinagpapala ng langit.